Let us open our Bible on Psalms 50, verse 22. Praise the Lord. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Yan. So yung ating inawit kanina, great is thy faithfulness. Kaya kung meron man tayong hindi dapat kalimutan, yung naglalang sa atin lahat. Sapagkat meron pong malaking consequence ang nakakalimot sa Diyos. Kaya nga sinabi dito, now consider this, what we are going to consider. Lahat ng kanyang mga ginawa sa atin na panimulain hanggang sa katapusan ng ating buhay at hanggang sa darating pa na second chapter ng buhay natin na ihatid niya tayo sa walang katapusang biyaya. Huwag nating kalimutan yan. Sinabi dito, now consider this. Ye that forget God, malaking kapahamakan. Kasi sinabi dito, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Kaya nga meron tayong Father's Day, Mother's Day. Bakit? To remind the children to honor their parents, to remind their children to love their parents, to remind the children to make the parents happy out of their gratitude, out of their thankfulness, out of their itong respect. Now, kung ginagawa yan ng tao sa kanyang mga magulang, considering that their parents, it was them who brought them from the start when they were born. No? Nung pinanganak ang mga bata, ang parents na ang nagpalaki sa kanila. Ang husband, trabaho para makabili ng gatas, ang mama, puyat, para lang maalagaan ang bata. Ang tainga ng mama, walang sampong kasi pag iyak ng bata, kagad-agad, lapitan, check ang lampin o diaper, baka merong dumi o basa, kagad-agad palitan, hugasan, tapos palitan ng diaper. Pag hindi napatahimik, gatas kagad ang, tapos nang nabusog, iyak pa rin, check na naman yung tiyan, baka may sakit, may kabag. Lahat ng intensyon ng mga magulang nasa mga bata. Kaya hindi pwede ang mga anak. Kalimutan na lang si mama, kalimutan na lang si papa, hindi sila respetuin, hindi sila bigyan ng kaligayahan. Hindi ganun. Now, ano pa kaya sa Diyos? Napakasaklap talaga kung ang mga anak ay kinakalimutan yung naglalang. Yun ang pinakamalaking bad attitude. Kung bad attitude ang mga anak, kinakalimutan ng mga magulang, ano pa kaya ang naglalang sa ating lahat? Pero makita naman natin, hindi rin basta-basta ang consequence nito. Kaya nga sinabi diyan, now consider this, that ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Wala nang mas taas kasi sa Diyos. Pag ang Diyos ay hindi natin pinaligaya out of our gratitude, pag magalit ang Diyos sa buhay natin dahil sa ating pagka-ingrato, dahil sa ating pagka-unthankful sa Kanya, pag magalit siya, wala nang makapigil, wala nang makasangga nito. Kaya tingnan mo nyo na lang yung kasiraan na nangyari sa langit, dito sa lupa. Walang nakapigil sapagkat nanggaling sa Diyos ang desisyon. Nanggaling sa Diyos yung puot. Kaya napakahirap matamaan tayo ng puot ng Diyos. Sa kadahilan na hindi na natin siya ino-honor, hindi na natin siya inaalaala. Basahin pa natin. Ano dapat nating alalahanin? Deuteronomy 32 verse 18. Praise the Lord. Of the rock that begot thee, thou art unmindful, and hast forgotten God that formed thee. Yan. Of the rock that begot thee. Siya yung nagsilang sa iyo.
ang nangyari, thou art unmindful. Hindi ka naging mindful. You do not remember Him. Kaya pala ginawa ng mundo, siguro may mga parents na naka-experience na kinakalimutan na ng mga anak. Siguro may mga parents na hindi na nire-respect ng mga anak. Siguro may mga parents na nasaktan dahil parang ang mga anak hindi na nire-recognize ang mga magulang ang kanilang ginawa sa mga anak. Kaya nagkaroon ng celebration or batas ba yan na every year kailangan may Father's Day. Every year may Mother's Day to recognize their parents, how they love their children, and children must also love their parents. Now ito rin, pinapalalahanan tayo ng Diyos who begot us. Sino yung naglalang sa atin? Para hindi tayo maging unmindful, sinabi dito. Para hindi tayo maging forgetful sa Kanya na nag-form sa atin. Kaya isa itong malaking reminder sa lahat na hindi tayo mapapalayo sa pag-alaala sa Diyos upang siya ating ibigin, upang siya ating ligayahin, upang atin siyang luwal hatiin. So dapat we have to consider our ways. Do we do that? Do we render to our Creator such highest respect, such highest reverence, such highest fear, yung takot dyan sa Kanya? Basahin natin ang sinabi sa Haggai 1:5. Praise the Lord. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Yes. Nire-remind tayo ng Diyos. Sabi dito, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. So what do you mean, consider your ways? Do you do honoring God? Do you do giving highest respect to God? Do you do that you must give and show gratitude doon sa nag-form sa'yo? Or you are not doing it? So you have to consider your ways. Pag hindi mo yan ginagawa, then repent. Then ponder your ways. Pag hinuktuki ang imong mga pamaagi, kay dili na tama, dili na maayo. Then balik ka sa Diyos na nag-form sa imuha. Seek Him, glorify Him, love Him, keep His commandments, obey Him. Kasi delikado yan. Ay, mahirap na. Muna'y giniingon nga makagaba para sa mga anak nga dili mumahal sa ilahang ginikanan. Makagaba ba yan na? Dili kay gamhanan ang ginikanan, mabati sa Diyos ang kasakit sa mga ginahimo sa mga anak nga walay paonga, puangod ba na? Sa mga ginikanan. Kay nga naman, ang ginikanan sa tanang ginikanan nga nag-form na to, mao atong Diyos. Ma-feel na sa Diyos. Umingon ang Diyos nga, kung nahimo nila na sa ilang ginikanan nga makita gani nila. Unsa pa ka sa ako nga dili ko nila makita. O kaya, it displease God to disrespect the parents. Kaya merong consequence. So we have to consider our ways. Ginagawa ba natin yan sa mga magulang na nakikita, na minamahal natin, at ginagawa ba natin sa ating Diyos na nag-form sa atin, na nagmahal sa atin, minamahal ba natin siya? So, those things we have to consider. Or not. Baka hindi. So, kailangan mabigyan ka ng paalaala, mabigyan ka ng warning. Kasi, pag kinalimutan mo ang mga magulang, isang ugali iyan na masama. Isang ugali iyan na matawag nating wicked. Kasi hindi mo nagawa yung appropriate doon sa mga magulang mo. Yung tama mo talagang ipakita. Nagkamali ka. Kaya kailangan, tingnan mo yung mga anak na matitigas ang ulo. Hindi naniniwala sa mga magulang, sa mga payo. Karamihan sa kanila, naliligaw ng landas. Maybe they are happy-go-lucky. But at the end, wala. Sira yung kanilang kinabukasan. So, therefore, lalot na sa Diyos.
Kaya, delikado pag hindi natin i-consider ang ating mga ways. Basahin pa natin. Psalms 9 verse 17. Praise the Lord. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Imagine. What is the direction, what is the journey, or what is the tendency of his end? Doon siya sa hell. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Imagine that. From the individuals to the common masses, general people, even that is being called a nation, pag nakalimutan ang Diyos, they turned into hell. Kapahamakan talaga ang mangyayari. Sabihin mo, ay, bakit yung mga bansa sa sanglibotang ito, like China, communist? They don't have God. They persecute the preachers of the genuine God. Bakit sila nagpa-prosper? Bakit sila ang yaman-yaman nila? Bakit ang grabe yung kanilang kayamanan? Kaya nga sinasabi dyan what shall it profit a man? Even though you gain the whole world, you gain the honor, you gain the number one economy, you gain the number one technology, you gain the number one whatever. Number one ka sa buong sanglibotang ito. But you lose the benefit of your spiritual. Wala din. Useless din yan. Praise the Lord. Useless yan. They turned into hell. Paano mo i-recover yung kaluluwa mo sa impyerno? Sabihin mo, Lord, forgive me. I have done a wrong decision when I was still alive. Can you bring me back to the earth? Wala na. Kaya, nahirap talaga. Kung kalimutan mo yung Creator mo, somebody will tell you what is the truth, that there is God, and God who made you, who created you. Tapos ayaw ka, I don't believe God. We believe money. We believe the material, literal way. We don't believe God. We never see what you are talking. We don't know Him. We never have seen that. Walang faith. Kaya, the wicked will turn into hell. Bakit? Yung nag-form sa kanila, hindi sila mindful. Naging unmindful sila. Naging forgetful sila. So ano ang magiging consequence? God will tear them into many pieces, and none shall deliver them. Mahirap. The wicked shall be turned into hell, in all nations that forget God. Kaya minsan merong in-interview, what do you prefer kind of government? Communism or itong democracy? Sabi, I doesn't want communism because they don't have God. Tama. Kahit pa sabihin mo na sila na ang pinaka-highest standard of technology in terms of road constructions, bridges, buildings, robots, rockets, nuclear, kahit ano pang nila, estado nila. If you are trying to omit God who formed you, you will be turned into hell. Kaya mahirap. Kaya sabi dyan, kaya nga minsan si David, nung nakita niya ang mga wicked nagpa-prosper, paano niya naintindihan? Sabi niya, I almost, my feet almost slip. Malapit na akong stumble, malapit na akong madulas. When I saw the wicked are prospering, they don't have problems as what I am experiencing, na sumasamba man sana ako sa Diyos. Pero nung dumating siya dito sa sanctuary, I understood their end, sabi niya. They are just sleeping and dreaming, and when they awake, everything is being gone. Wala na. Kaya sa buhay natin, napaka-importante to honor, to
Always remember God who formed us. Honor Him, obey Him. Basa pa. Psalms 10 verse 4. Praise the Lord. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Yes. Pag ang tao madapuan na ng pride of life, unahin niyang gawin, hindi na niya i-respect yung mga magulang. Pride yun eh. Bakit? Ayaw mong magpasakop, ayaw mong magpakumbaba from whom na magbibigay sa iyo ng direksyon. Ayaw mo yan. Gusto mo, mas magaling ako sa parents ko, mas bright ako, mas mataas yung aking napag-aralan kaysa kanila. Why should I submit myself to my parents? Pride yan eh. O ganun din ang mga tao na pride. Tulad ni Lucifer. O sabi niya, bakit ako magpasakop sa aking mailalang? I already have my own. Hindi niya alam that is from His Creator. Nakalimutan niya ba? O tingnan mo, nung pinurso niya yung kanyang desire, lagpak siya, pahamak siya. So ganun, sinabi dito, the wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. Hindi sila hanap sa Diyos. God is not in all his thoughts. Wala. They will not remember God. They don't have any gratitude na ipakita doon sa hindi nakikita na naglalang sa lahat. So ano ngayon ang mangyayari? Basa. Ito ang masaklap. Job 8:13. Praise the Lord. So are the paths of all that forget God, and the hypocrites' hope shall perish. Yan, dalawa ito. Yung daan ng lahat ng mga nakalimot sa Diyos at yung mga mapag-imbabaw ang kanilang pag-asa, mawawala. Anong pag-asa? Hindi yung pag-asa sa mundong ito na-attain nila yung highest level of success and prosperity in terms of technology, money, business, living, yung pamumuhay sa sanglibotang ito na living in mansion, having the yachts, having the helicopter, having the jet, whatever. Hindi yan. Yung kaluluwa na umaasa pa after here, meron pa silang tinatanaw. But, di man nga sila naniwala na may kaluluwa. But they will realize until wala na. Too late na ang lahat. Para kayong rich man na wala na. Nag-aano na lang siya doon. Puro na lang siya wish. Puro na lang siya wish. Pero pertaining his own self, lahat ng wishes niya perish na. So saan niya ngayon binaling yung kanyang wish? Doon na sa mga buhay. Kasi para sa mga patay, don't have any privilege to avail the favor from God. Kaya, ito. So are the paths of all that forget God. The hypocrites' hope shall perish. Hindi lang yung nakakalimot sa Diyos. Kahit yung mga nagpapakita na nakare-remember, nakakaalaala sa Diyos, but it is being done by hypocrisy. Kasama din sila. Kaya hindi natin pwede yang gawin sa ating poong may kapal. Basa pa, Jeremiah 2:32. Praise the Lord. Can a maid forget her ornaments or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Yan. Alam mo yung mga kinasal, they cannot forget what they have experience during the wedding day. The attire, the ornaments, lahat. Lagi yang malaala. Kaya yung mga kasal, meron talaga yung tawag niyan, yung picture ba na album, photo album. Kasi that is the very special moment for the bride
to remember of that wedding day or marriage nila. Hindi nila makalimutan yan. See? Tapos, ang Diyos, sinabi dito, my people have forgotten me days without number. Kinalimutan nila ako. Hindi na nila ako naalaala. Ang haba na ng mga araw dumaan, they never remember me. They never mindful about me. Pero sa mga bagay lang dito sa mundo, they are so mindful. O, di ba? Kaya sa buhay natin, huwag tayong magpabulag-bulagan sa dapat nating makikita sa ating Creator. Kasi may consequence, may epekto yan. Mayroon talagang ihahatid yan. Last verse, Hosea 4:6. Praise the Lord. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Yan. See? My people. Who are these my people? All humanity. It doesn't matter what religion you may have in your life. Religion man yan naniniwala sa mga statwa, religion man yan naniniwala sa mga ancestors, religion man yan naniniwala sa sungayan, lahat yan. You are still belong to your Creator. A time will come, pagbalik ng lahat dyan sa Kanya, siya na yung may karapatan. Ano ang katulan niya sa lahat. At lahat na nakakalimot at hindi na nagre-recognize sa totoong Diyos na siya talaga ang nag-create sa iyo, mapahamak sila. Destroyed. Kapahamakan. Kaya napaka-importante. Kaya nung celebration kahapon sa Marble Congregation, ang mensahe na binigay ni Lord Jesus Christ, pasalamat tayo for this 37th year anniversary. Bakit? God put up in this place the house of God. And the house of God, that is the gate of heaven. Ginamit niya si Pastor Samuel Algabre. Who was Pastor Samuel Algabre? One of the servants of God. Ano ang sign ng servant ka ng Diyos? God is talking to them. God is giving instruction to them. As what He did to Abraham, Isaac, Jacob, His prophets, His disciples, lahat yan. Ganun din. Kaya, na-put up yung house of God by the servant of God, by the will of God. And that is the gate of heaven. Dapat tayong magpasalamat. Amen? Praise the Lord. So, bakit? Nandyan lahat na yung impormasyon, ibinibigay, pinapakain yung mga kaluluwa ng mga anak ng Diyos na hindi mawala sa katotohanan ng Diyos. This place is the pillar and ground of the truth. Itong house of God na ito, that is the pillar and the ground of the truth. Nandito yung katotohanan. Kaya, pasalamat tayo sa Diyos. Successful ang naging celebration. Ang daming bisita because it was nakasabay yung dalawang mga bata na na-dedicate. Each of them, each child with the parents, nag-invite na maraming witnesses. So, ang dami. Aside from ba't iba pang mga lugar. Yung mga karatig natin na kongregasyon, Pangauan, Katindo, Matalam, nandoon lahat sila. Almost. Cotabato. So, pasalamat tayo sa Diyos. Thankful din tayo sa Diyos dahil nung dedication sa Kambal, twin. Tapos mayroon pang isa, tatlo ang na-dedicate doon sa Katindo. Ang dami ding nag-attend. To God be the glory. So the Word of God is being preached to many people. At tingnan mo yung funeral services na na-render natin doon sa Biao. I never expect, nung nag-chat sa akin si Sister Gretchen, Pastor, daghan kaayo mi musimba karon. Kung ano man, pilam day mo tanan, 15 mi kabuok, Pastor. Ha?
Kinsa man na sila. Ang akong bana, ang igsuon sa akong bana, uban ang iyang asawa, ang akong igagaw, uban ang iyang asawa, puro couples. Sabi ko, wala ba yan ang dilika? Yun ang gamit namin, nandito kami sa Mabuti na lang naalala ko si Brother John Traso. Sabi ko, Brother John, napapangimuhang van, napapastor. Mga malihog ko nimo. Sundua ang taga-Biaw. O nakarating sila dito, kahit late sila, naabutan pa rin nila kasi nag-brown out. Parang naantala yung ating service dito. Successful. Praise the Lord. Kaya pag ang Word of God, na-preach yan in all occasions, kasal man, child dedication man, burial man, funeral man, hindi pwede na maging void ang naitanim sa kanila. Salamat tayo kay Jesus Christ. All occasions, ang Word of God must be preached, season or out of season. Kasi mayroon talagang itatouch ang Diyos sa mga puso nila. Katulad nung nag-service kami doon sa funeral service sa Sabado. Namatay na yung father-in-law ni Brother John, anak ni Brother Boy Kabahit. Sabado ng gabi, nakiusap sila, Pastor, andito ka naman, mag-preach ka doon sa patay. Punta kami. Yung mga young people doon, na nakinig sa Word of God, nagsimba pagka Sunday, diyan sa Marbel. Nung nakita ko sila, di ba kayo yung mga nakaharap doon? Opo, Pastor. So, napaka-importante na ang tao should remember their Creator. Amen? Praise the Lord. Kasi grabe naman yung blessedness. Grabe naman yung Kaya i-pray natin ang Marbel congregation kasi ang problema nila yung status ng lupa natin doon. Wala man o merong magpaalis doon, hindi pa rin natin matituluhan sa pangalan natin dahil government at eksesyo ng road. Kaya prayer natin na may mag-donate ng area o kung ano man paraan ni Jesus, bigyan ng lupa para doon na i-develop ng husto. Na hindi tayo magkaroon ng double thought ba? Pero maraming nagsabi, Pastor, baka 2050 pa ito. Gamitin ng government. O sige, ipalagyan natin 2050, mag-develop din na mag-develop dito pagdating. Di man pwede hindi magdating ng 2050 except magbalik na si Jesus Christ. Hindi na natin maasahan, some of us buhay pa. Pero yung generation na nandyan, problema sila. Praise the Lord. Kasi ang pagtayo kasi ng simbahan, this is intended generation to generation. Also, therefore, we need to pray for a proper property. Tulad nito, pasalamat tayo kay Jesus. Title dito sa pangalan ng church natin. Hindi na tayo mag-isip. Palisin tayo na may-ari. Kasi binigay ni Jesus, tulad mga branches natin, ganun din. So, everything, let us commit unto the Lord. Dumaan kami ng Matalam, kasalukuyan sila nagmamasa ng flooring for the parsonage. Yung parsonage na sinimulan, itutuloy yun for the sanctuary. Maganda ang plano. Inuna yung parsonage para titirahan ng pastor, tapos yung kadugtong noon, same with, dalawang ganon lang ang laki, idugtong. Simbahan, meron lang partition sa sanctuary at sa parsonage. Magandang modelo ito sa mga quick na kailangan lagyan ng simbahan. Amen? Praise the Lord. Ang importante, hindi mawala ang mga anak ng Diyos. Patuloy ang pag-alaala ng mga sinave ni Jesus na hindi na makalimutan ang nag-form sa bawat isa. Kaya let us consider our ways. Warning ito sa atin, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Warning ito. So, be mindful of your God. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.